Magandang araw, Angels! Tunghayan po natin ang unang kabanata ng The Gift of Love. Ito ay kwento ng dalaga na iniwan ng kanyang kasintahan dahil hindi matanggap ng lalaki na nakatakda siyang mabulag. Isang desisyon ang kanyang ginawa. Ngunit isang pakailamerong lalaki ang kanyang nakilala nang tangkain niyang tapusin ang kanyang buhay. Ngunit paano kung sa paglalapit nila ay napamahal sila sa isa't isa? Ipagtatapat ba niya ang kanyang karamdaman? Paano kung katulad din ito ng kanyang ex-boyfriend? Samahan niyo po akong ibahagi sa inyo ang nakaka-inlove na love story nila. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nakaharap si Amanda sa salamin, ngunit wala ring maninaw dahil sa luhang nagpapalabo sa kanyang paningin. Gusto niyang pakatitigan at tandaan ang maamumukhang taglay. Gusto niyang iukit sa memorya ang kagandahang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Kagandahang malapit na niyang hindi masilayan. Dahil siya, si Amanda, isang magaling at sikat na arkitekto sa edad na 25, ay kinaiinggitan ng mga kapwa kababaihan at pinapantasya ng mga kalalakihan, ay nakatakdang malugmok sa isang malupit na trahedya ng buhay. Wala na ang lahat ng biyayang kanyang pinasasalamatan. Ang lahat ng iyon ay namamaalam na mula sa kanyang angking talino na hindi na magagamit hanggang sa lalaking kanyang minamahal. Wala na ang lahat, kaya't para ano pa ang mabuhay? May silbi pa ba ang pananatili niya sa mundong ito? Wala na yata. At ang mga taong wala ng silbi ay dapat nang mamaalam sa mundo. Bulong niya sa sarili. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago tinuyo ang mukhang basa ng luha. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng malaking salamin, waring may pinagtatalunan ang kanyang isip, hanggang makabuo siya ng kanyang desisyon. Hinila niya ang maliit na siliyang nasa ilalim ng kinatatayo ang tukador at naupo. Pinunasang mabuti ang mukha at mabagal na nilagyan ng make-up. Pinagandahan pa niya ang pagmi-makeup at muling sinuklay ang buhok at tumayo. Sinipat sa harap ng salamin ang suot na pantulog. Napailing siya at pinalitan iyon ng magandang bestida. At muling sinipat ang itsura at nang umayo na sa panlasa ay lumabas na siya ng kanyang silid. Pinagmasdan din niya ang kabuuan ng sala ng kanyang nadaanan. Nag-init muli ang kanyang mga mata, ngunit pinigil niya ang pagbabanta nitong mauwi sa pagluha. Hindi na ako dapat umiyak. Masisira lang ang make-up ko. Wala namang magagawa kung umiyak man ako. At tinungo ang kanyang sasakyan sa garahe. Alas 7 pa lang ng gabi, kung kaya't marami-rami pa ang mga sasakyan sa kalye. Hindi man traffic, ay nakakaranas pa rin siya ng paminsan-minsang paghinto sa pagkaipit sa ibang sasakyan. Hindi na siya umiiyak, pero malungkot na malungkot pa rin ang mababaka sa kanyang mukha. Halatang napakabigat ng bagay na bumabagabag sa kanyang isip at sa dibdib. Nakaubos din siya ng 2 oras bago narating ang nais paroonan. Pumasok ang sasakyan sa malaking gate na sadyang nakabukas. Ni hindi niya tinapunan ng tingin ang malaking pangalang na iilawan ng mga bombilya na nagsasabi ng pangalan ng paliguan na kanyang pinapasok. Pinili ng dalaga ang malayong sulok na paparadahan ng kanyang sasakyan, paharap sa madilim na dagat. Dahil hindi pa man summer at kainitan ng panahon, kung kaya't walang halos katao-tao ang lugar. May mangilan-ngilang nagna-night swimming, ngunit malalayo ang agwat ng mga ito sa napili niyang lugar. At talaga namang sinadya niya na mapalayo sa karamihan upang hindi siya mapansin ng mga ito. Magna-night swimming ka, miss?
Napalingon siya sa tinig na iyon. Nakangiti ang lalaki na siyang namamahala sa naturang paliguan. Tumango siya at kumuha ng dadaanin at inabot dito. Nag-iisa lang ho kayo? Tanong ng lalaki. May nakikita ka bang kasama ko? Masungit na wika niya. Wala ho. Natamemeng sagot ng lalaki. Hindi na kumibo ang dalaga. Cottage ho, kukuha kayo? Tanong pa ulit ng lalaki. Hindi. Paano ho kayong tatawagin kita pag may mga kailangan pa ako? Diretsong wika ni Amanda. Natigilan muli ang lalaki na napapakamot na lamang sa batok. Sige ho. Sandali lang at kukunin ko ang sukli. Huwag na. Sa'yo na yan. Aniyang nakapagpahinto sa pagpihit ng lalaki. Napatingin sa kanya ang binata. Maya-maya pa ay napapailing na lumayo habang bubulong-bulong. Naiwang nakaupo sa driver's seat ang dalaga at tahimik na nakatingin sa madilim na karagatan. Napakatagal niyang namalagi sa pagkakaupo at pagtitig sa dagat. Kung ano ang kanyang iniisip ay siya lamang ang nakakaalam. Hanggang maisipan niyang lumabas ng sasakyan at maglakad-lakad. Tuloy-tuloy at walang lingon likod ang paglalakad na ginawa niya. Iniwan niya sa loob ng sasakyan ang sapatos na suot niya kanina. Malamig ang nadarama ng kanyang talampakan habang walang tigil na inihahakbang sa buhangin. Hanggang sa tansya niya ay malayo na siya sa pinanggalingan. Ni hindi na niya matanaw ang pinagmulang lugar na may malalaking ilaw. Napalingon siya at nang bawiin ang paningin ay nahagip na kanya mga mata ang isang malaking karatula na nagsasaad na off-limits na ang lugar na kinaroroonan niya. Napabilis ang paghakbang niya palayo pa upang makatiyak na wala na nga makakakita sa kanya sa pagtungo sa pinagbabawal na lugar. Hanggang mapagod siya sa paglalakad at umupo sa buhanginan paharap sa dagat. Unat na unat ang kanyang mga paa habang ang dalawang kamay ay nakatukod sa magkabilang tagiliran. Nagsimula na muling mag-init ang sulok ng kanyang mga mata habang iniisip ang nangyayari sa kanya at sa naiisip na gagawin. Ano nga bang ginagawa niya sa lugar na iyon? Kakatuwang sa isang katulad niya na napakabigat ng dinadalang problema ay nakaisip pa na mag-relax sa napakalayong lugar na iyon ng Batangas na halos ilang oras niya rin tinakbo ng sasakyan mula sa Maynila. Alangan naman nagpapalipas lamang siya ng sama ng loob at bigat ng dalahin sa napakalayo pang lugar. Pero siya ay hindi lamang basta nagpapalipas ng sama ng loob o nagpapagaan ng dalahin sa dibdib sa lugar na iyon. Kaya siya naroroon ay sa dahilang magpapakamatay siya. Magpapakamatay? Pero bakit pa? Maaari namang sa loob na lamang ng bahay niya. Pwede namang uminom na lamang siya ng maraming gamot at siguradong matetepok na siya. Bakit magpapakalunod pa siya sa napakalayong dagat at tumayo pa sa Batangas? Pero wala siyang partikular na dahilan. At litong-lito na ang kanyang isip. At iyong tanong na bakit pa siya dumayo sa napakalayong lugar ay para lamang magpakalunod? Ang sagot ay iisa lang. Kasi iyon ay gusto niya. Wala naman siyang topak sa ulo. Basta gusto lang niya. Para matapos na ang problema niya. Bulong niya sa sarili. Nagpaganda siya ng husto para lang maging maganda pa rin kahit na magsusuicide siya. Gusto niya pa rin paniwalaan ang sarili na maswerte siya at binigyan siya ng natatanging ganda. Pero kung maswerte siya, ay bakit siya magpapakamatay? Doon bumigay ang kanina pang pinipigil na pag-iyak ng dalaga. Napaiyak na siya at nayakap ang binaluktot na tuhod sa paghagulhol. Hindi na niya inimpit ang malakas na pag-iyak dahil nag-iisa lang naman siya sa lugar na iyon. At hindi naman siya nakikita ng kahit na sino na nasa lugar na pinanggalingan niya. Pero lingid sa kanyang kaalaman ay may isang pares na mga matang kanina pa nakamasid sa kanya. Isang pares na malulungkot na mata ang pinukaw ng pagdating niya sa lugar na iyon. Hindi pala siya nag-iisa
sa pagkakakubli sa madilim na lugar na iyon. Nakasandal kasi sa malaking puno ng niyog ang may-ari na matang iyon kung kaya hindi napansin ng dalaga. Napapakunot ang noo ng nagmamay-ari ng mga matang, nagmamasid dahil sa nakikitang pagyugyog ng balikat ng nakasubsob sa tuhod na dalaga. Sino ang babaeng ito? At bakit siya umiiyak? At nag-iisa sa ganitong kadilim? Bulong ni Michael sa sarili. Maya-maya ay nag-angat ng paningin ang dalaga at muling tinitigan ang karagatan. Marahang tumayo at tila tuod at wala sa sariling humakbang patungo sa tubig. Tuloy-tuloy sa paghakbang ang dalaga hanggang umabot na sa binti ang malamig na tubig. Umabot hanggang sa baywang, hanggang sa dibdib at sa kanyang mukha, hanggang sa ang buhok na lamang ng dalaga ang nakikita. Napaunat si Michael at napaalis sa pagkakasandal sa puno, hanggang tuluyan ang tumayo at mabilis na tinakbo ang madilim na dagat. Lumangoy na walang humpay ang aninong iyon sa paghahanap sa dalaga. Lulubog lilitaw ang ginawa nito sa pagbabaka sakaling masagip ang dalaga. Nahihirapan siya sa paghahanap dahil sa kadiliman ng paligid. Si Amanda, ng mga sandaling iyon, ay nagtatalo ang isip. Nahihirapan na siyang huminga. Sumasakit na ang kanyang dibdib sa kawalan ng hangin sa baga. Nagtatalo ang isip niya kung lalangoy ba siya paitaas upang makahigop ng hangin o mananatiling na lamang siya sa ilalim ng tubig at ipagpapatuloy ang nasimulan niya. Pero pinili niya ang huling pinagpilian. Iyon naman talaga ang pakay niya sa lugar na iyon. Kaya't kahit na naninikip na ang kanyang dibdib, ay pinigil niya ang kung anong udyok na naguutos sa kanya na lumangoy pa itaas. Nag-usal pa siya ng isang maiksing panalangin at paghingi ng tawad sa Diyos. Nang bigla siyang magulat, nang biglang may sumiklat sa kanya sa ilalim ng tubig. Napadilat siya, ngunit wala siyang makita. Bigla ang pagbugso ng takot sa kanyang dibdib. Nakakatawa dahil ang isang taong magpapakamatay ay hindi na dapat makaramdam ng pagkatakot sa kahit na anong darating na panganib. Pero hindi naman siya natakot. Nagulat lamang siya sa kung sinong sumagip sa kanya ngayon. Nararamdaman niya ang paglalangoy ng kung sino nagligtas sa kanya paitaas. Napaubo siya at mabilis na napasinghap ng hangin nang tuluyang pumaibabaw ang mukha niya sa tubig. Gusto niyang aninawin ang mukha ng kanyang tagapagligtas, ngunit hindi niya magawa dahil pati hayaang pwesto niya habang ang isang braso ng lalaki ay nakalagay sa kanyang leeg at lumalangoy ito papunta sa pangpang. Sunod-sunod na ubo ang ginawa ni Amanda nang padapang ihiga ng tagapagligtas. Hinahagod nito ang kanyang likod habang nagsusuka siya. Hinintay ng lalaki na humupa ang kanyang nararamdaman sa dibdib at kumalma siya bago ito nagsalita. Bakit mo ginawa iyon? Maotoridad na tanong ng lalaki. Napahinto sa pag-ubo si Amanda at napalingon sa may-ari na humihingal ngunit buong-buong tinig ng lalaking tagapagligtas. Pero hindi niya maaninag ang mukha nito sa kadiliman. Inulit nito ang pagtatanong. Ang sabi ko, bakit mo ginawa iyon? Bakit gusto mong magpakamatay? Nang marinig ni Amanda ang salitang pagpapakamatay, ay nabuhay ang galit sa kanyang dibdib. Sinugod ang nagulat na lalaki at walang humpay na pinagsusuntok. Walang hiya ka? Bakit ka nakialam? Bakit hindi mo hinayaang tapusin ang buhay ko? Bakit? Umiiyak na siya sa galit sa ginagawang pakikialam ng lalaki. Panay lang ang ilag ng lalaki sa bawat hataw ng dalaga. Nang mapagod, ay nanlalambot na napaluhod sa buhangin ang umiiyak na dalaga. Pati ba naman ang pagpapakamatay ko pinagkakait na din sa akin? Pati ba naman iyon ay hindi ko na kayang gawin? Ano pa ang kaya ko? Nakatingin lamang ang napaupong lalaki sa umiiyak na dalaga. Kinuha na nga ang lahat sa akin. Pati ba naman ang kakayahang kitli ng sarili kong buhay ay hindi ko magawa? Pati doon ay wala na akong karapatan.
Umiiyak pa din na wika niya. Kahit na sino ay walang may karapatan na kitlin ang buhay na ipinahiram lamang ng Diyos. Umayos na nang upo si Michael habang naaawang tinititigan sa karimlan ang natahimik na dalaga. Tumingin si Amanda sa kaharap na lalaki. Wala kang pakialam sa buhay ko. At bakit ka ba nakikialam, ha? At sino ka para mangaral dyan? Galit na wika ng dalaga. Hindi ako nangangaral. Totoo lang ang mga sinasabi ko. Mahinang saad ng binata. Huwag ka na magsalita dyan. Alam mo ba, inis na inis ako sa'yo. Masyado kang pakialamero. Pati pagpapakamatay ng ibang tao, pinakikialaman mo. Bakit? Gusto mo bang tanghaling bayani? Ha? Hindi nakita ng dalaga nang maningkit ang mga mata ng natigilang lalaki. Walang sali-salitang binuhat ang nabiglang dalaga. Ano ba? Bitiwan mo ako! Ibaba mo ako! Galit na wika ni Amanda. Pero hindi huminto sa paglalakad ang lalaki hanggang umabot sa baywang ng tubig na sinuong. Gusto mong tapusin ang buhay mo? Sige, ituloy mo! At buong lakas na inihagi sa tubig ang dalaga. Help! Tulungan mo ako! Wika ni Amanda sa pagkabigla sa ginawa ng lalaki ay nakalimutang marunong siyang lumangoy at ang pagpapakamatay talaga ang balak niya. Panay ang singhap niya ng hangin sa tuwing lilitaw ang mukha niya sa ibabaw ng tubig at ang dalawang kamay ay panay ang pasag sa paghahanap ng makakapitan. Nahagip ng kamay ng dalaga ang matigas na bisig ng lalaki naghagis nang lumapit ito sa kinaroroonan niya. Hinawakan siya sa magkabilang tagiliran at inanalayang makabalanse. Napayakap ang umiiyak na dalaga sa malapad na katawan nito. Ni hindi na nakapagsalita ang dalaga nang muling buhati ng lalaki pabalik sa pangpang. Inilapag siya sa buhanginan. Nanlilisik naman na tinitigan ng dalaga ang binata. Ilang saglit pa ang lumipas ay hindi na makatingin si Amanda sa lalaki. Naiinis siya na nahihiya na hindi niya mawari. Marahil ay naiinis siya sa lalaki sa ginawa nitong paghahagi sa kanya sa tubig, ngunit mas naiinis siya sa kanyang sarili. Bakit siya humingi ng tulong na maramdaman niyang nalulunod siya? Di ba talaga namang magpapakalunod siya kaya naroroon sa lugar na iyon? Bulong niya sa sarili. Nahihiya siya sa lalaki dahil nagmukha siyang katawa-tawa. Nagpapakamatay siya pero natakot naman nang hayaan na siya sa nais gawin. Pasensya ka na, sabi ng lalaki. Matapos ang ilang saglit na nakapagpahinga na ang dalaga at tahimik na lamang na nakayuko sa pagkakaupo. Hindi kumibo ang dalaga sa paghingi nito ng dispensa. Bakit mo nga ba talaga gustong wakasan ang buhay mo? May pag-aalala na tinig ng lalaki. Nakadama ng munting haplos sa dibdib ang dalaga. Natouch siya sa mga narinig sa pag-aalala sa tinig ng hindi nakilalang katabi na nakaupo. Miss, napatingin siya sa binata. Naaninag na niya ito sa malamlam na sinag na buwan. At muli, ang munting haplos na iyon sa kanyang dibdib sa pagkakatitig sa mga mata ng isang herong lalaki. Nagtatanong ang mga mata nito. I must go. At mabilis na tumayo ang dalaga. Humakbang pabalik sa pinanggalingan kanina. Wait, miss! Mabilis na tumayo ang lalaki at hinabol si Amanda. Pinigil ang braso ng dalaga. Look, mister, kung gusto mong pasalamatan kita sa ginawa mong pakikialam sa pagpapakamatay ko, sorry, hindi ko gagawin iyon. Can't you see? Hanggang ngayon ay naiinis ako sa'yo. Kung hindi ka nakialam, ay dapat wala na ako ngayong mga oras na ito. Wala nang iintindihing problema. Galit na wika ni Amanda. Ganyan ka ba kaduwag? Para problema lang, tatapusin mo ang buhay mo? Nakakunot noo na saad ng binata. Lang? Nilalang mo ang problema ko? Palibhasa, hindi ikaw ang may problema.
Napatigil siya at naipiksi ang brasong hawak ng lalaki. Madali naman itong pinakawalan ang braso niya. Teka nga, bakit ka ba talaga nakikialam? Tapos na ang papel mo, okay? Now, will you please leave me alone? I don't need you or anybody in this world. Just leave me alone. Sigaw niya dito. Humakbang uli ang dalaga. Mabilis namang humabol at umagapay sa paglalakad ang lalaki. No, nagkakamali ka. You need someone right this very moment. And that's me. Maotoridad na wika nito. Maangan napatigil sa paglalakad ang lumingon na dalaga. What? At ano ang palagay mo sa sarili mo? May knight in shining armor? Ngumiti ng nakakauyam ang dalaga kahit hindi niya tiyak kung makikita ito ng kausap. Hindi na uso yun ngayon, mister. At kung sakali mang kailangan ko ng ganoon, sigurado ako hindi ikaw yun. At muling lumakad ito. Sabihin na nating hindi ako ang knight in shining armor mo. Pero ako ang nandirito sa oras na ito. Ako ang nandirito na magpapamulat sa'yo na mali ang iniisip mo. Ako ang nagkataong nandirito para gabayan ka sa panahon na nalalabo ang isip mo. Humahabol sa paglakad ang lalaki. Bakit? Ano ka ba? Missionary? Tagapagligtas sa mga naliligaw na landas? Pwede ba, mister? Mas marami pang kaluluwa dyan na nangangailangan ng tulong mo. At hindi ako yon. Hindi kita kailangan. So please, leave me alone. Pinakadiinan niya ang huling sinabi. Umiling ang nakaagapay na lalaki. Hindi. As long as hindi ako nakakatiyak na hindi mo na uulitin ang pagpapakamatay mo, ay hindi ako aalis sa tabi mo. At muling napahinto ang nabiglang dalaga. At ano ang gagawin mo? Susundan ako kahit saan magpunta? Inis na wika ni Amanda. Tumango lang ang binata. Ipapahuli kita sa mga pulis. Sasabihin ko na hinohold up mo ako. O di kaya ay nire-rape mo ako. Pananakot ng dalaga. Magagawa mo iyon? Sa taong ang hangad ay matulungan ka? Oo, matigas na wika niya. Hindi ka nila paniniwalaan, aniya. At bakit naman hindi? Dahil una, hindi ako mukhang holdupper. At mas lalong hindi mukhang rapist. Nakangiti na wika ng binata. Wala sa itsura yun. Basta, hindi ka nila paniniwalaan. At bakit nga hindi? Dahil hindi magagawa ng isang seminarista ang mga sinasabi mo. Nakatitig na wika nito. Natulala ang dalaga at muling napahinto sa paglalakad. Maang na tinitigan ang mukha ng lalaki. Pilit na inaarok ang katotohanan sa mukha nito. At nakaramdam siya ng pagkahiya. Anong ginagawa ng isang pare sa ganitong lugar at ganitong oras? Mahinang wika niya. Tumawa ng malakas ang lalaki. Sabi ko, seminarista. Hindi pare. Matagal pa bago maging pare ang seminarista. Nakangiti na saad nito. Ganoon din yun? Pagkukumpisalin mo ba ako? Hindi. Hindi naman napipilit ang pangungumpisal. Kusang loob dapat iyon. Ang gusto ko ay maging magkaibigan tayo. You can count on me. Pwede mong sabihin sa akin ang dinadala mo sa puso mo. At pangako, uunawain ko iyon. At gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Bilang isang kaibigan. Seryoso na saad nito. Sumusuot sa kaibuturan ng dalaga ang katapatan sa sinasabi ng kaharap. Gusto niyang maiyak. Pero nagpipigil siya. Wala namang makakatulong sa problema ko. Gumagaragal na sabi niya habang napapailing. Umiling din ang lalaki. Walang problema na hindi nalulutas. With somebody's help. Magiging magaan iyon sa taong dadala niyon.
Napatitig sa mata ng lalaki ang dalaga at wala sa loob na napatango. Natagpuan ni Amanda na nagkukwento na siya sa lalaki habang nasa labas sila ng cottage na inarkila. Pinatutuyo nila ang mga labasang damit at nakasuot ng mahabang roba si Amanda habang ang lalaki naman ay nakatapis ng tuwalya sa pang-ibabang bahagi ng katawan nito. Father? Hindi makatingin ng diretsyo si Amanda dahil naiilang siya sa nakikitang kobaran ng dibdib ng binata. Siya ang nahihiya na ang seminaristang katulad nito ay kaharap niya sa ganoong ayos. Ngunit ang lalaki naman ay hindi kababakasan ng pagkailang sa ayos nito. It's Michael, or you can call me Mike. Nakangiti na wika nito. Pero matagal pa nga iyon. Mike na lang muna ang itawag mo. Yes, I mean Mike. See? It's not hard to say, right? Tumango na lang ang dalaga. So, anong nangyayari, Amanda? Seryoso na tanong nito. Nag-isip ang dalaga kung saan naputol ang pagkakwento niya. Ayun nga, isang gabi na bumalik ako sa office para kunin ko ang naiwan kong gamit. At pagbalik ko, nagtaka ako kung bakit may ilaw sa drawing room. Saglit na tumigil sa pagsasalita ang dalaga dahil pakiramdam niya ay nagsisikip ang dibdib niya dahil sa pagbabalik tanaw sa trahedyang siyang punot dulo ng lahat. Tapos, tanong ni Mike. Tapos, nahihirapan talaga siya sa gagawing pagbabalik tanaw. Hindi niya mailabas sa kanyang bibig ang masakit na pangyayaring iyon kung kaya pinadaloy muna niya sa isip ang mga alaala. 10:00 na noon ng gabi at pasakay na siya sa kanyang kotse na nakahimpil sa parking area ng kumpanyang pinapasukan nang malamang naiwan niya ang tracing paper na gagamitin para sa mga gagawing drawing sa bahay. Napabuntong hininga pa siya habang tinitingala ang taas na babalikan niya. Nasa ikasiyam na palapag kasi ang pinagtatrabahuhan niya. Isang malaking kumpanya ang kinabibilangan niya. Mabuti na lamang at hindi pa pinapatay ang kuryente ng building kaya magagamit pa niya ang elevator. Paliko na siya patungo sa kanyang opisina nang matawag ang pansin niya sa isang bahagi ng malawak na palapag na may nakasinding ilaw. Ang drawing room nila. Kumunot ang noo niya sa pag-aakalang nakalimutan niya iyong isara kanina bago siya bumaba. Tinungo niya iyon para patayin. Walang kaabog-abog na pinihit niya ang doorknob at nagulat pa siya nang may makitang dalawang lalaki sa loob ng drawing room. Parehong nakatalikod ang dalawang lalaki kung kaya't hindi niya nakilala. Napatuon ang pansin niya sa batok ng nakatalikod na lalaki dahil sa malaking balat na naroroon sa batok nito. Wala siyang kakilalang nagtatrabaho sa office na may ganong balat sa batok. Hindi niya kilala ang mga lalaki. Lalo siya nagtaka na mula sa batok ng lalaki ay bumaba ang tingin niya sa drawing paper na pinagkakabalahan ng mga lalaki. Bahagyang nakalaylay ang dulo ng papel. At pangalan niya ang nakasulat sa naturang papel. Pinakikialaman ng kung sinong mga lalaki ang gawa niya. Umakyat ang galit sa kanyang ulo. Hoy! Gawa ko yan ah! Galit na sigaw niya. Nabigla ang dalawang lalaki at kasabay ng lingong ginawain na bunggo ng isa ang malaking ilaw na tumatapat sa lamesa at tumama sa mga mata niya. Napapikit ang nasilaw na dalaga at huli na nang makita niya na sumugod ang lalaki at itinulak siya palabas ng silid. Pasadsad na tumilapon sa labas ng drawing room ang dalaga at napahiga sa simento. Malakas na bumagok ang ulo niya sa matigas na sahig at nagdilim na ang lahat sa kanya. Nasaan ako? Nananakit ang ulo ni Amanda nang magkamalay. Nasaktan siya sa pagkasilaw sa ginawang pagdilat kung kaya't napapikit uli.
Naramdaman niya ang pagpisil ng dalawang palad na may hawak sa kamay niya. Love, okay ka lang ba? Kumusta na ang pakiramdam mo? Punong-puno ng pag-aalala ang tinig ng lalaking nasa kanyang tagiliran. Hinagka nito ang kanyang kamay. Nasaan ako? Hindi siya dumilat. Nandito ka mahal sa ospital. Bigla siyang napadilat. Anong? Ouch! Parang sumakit lalo ang kanyang ulo. Huwag mong persahin ang sarili mo. Try to relax. Sandali. Tatawagin ko ang doktor. Wika ng lalaki. Bakit ako andito? Nalilitong tanong ni Amanda. Bumagsak ang ulo mo sa semento. 3 araw ka walang malay. 3 Oo. Pero wag ka mag-alala. Okay ka na naman daw, sabi ng doktor. Bumabawi ka na lang ng lakas, aniya. Kevin, kumikirot ang ulo ko. Masakit. Hindi ba masama iyon? Nag-aalalang wika ng dalaga. Nakaligtas sa tanong ang boyfriend niyang si Kevin dahil sa pagdating ng manggagamot. Iha, mabuti at gising ka na. Anong nararamdaman mo? Tanong ng doktor. Masakit ho ang ulo ko. Parang binibiyak. Naaawang, chinek siya ng doktor. Ano ho ang lagay ko, Dok? Saglit na natigilan ang manggagamot na mabilis din bumawi sa pagngiti. Huwag mong alalahanin ang sarili mo. Baka matatagalan bago... Dok, I want the truth. I can take it. Putol niya sa sasabihin ng doktor. Napatingin ang matandang manggagamot sa nobyo ng dalaga. Tumingin din dito si Amanda at lalo siyang kinutuban nang iiwas nito ang paningin sa kanya. Dok, karapatan kong malaman. Hindi niya itinago ang iritasyon sa tinig. Bumuntong hininga muna ang doktor bago tumingin ng diretsyo sa kanya. Well, naapektuhan at masyado nabugbog ang ulo mo sa pagkabagok nito sa simento. Ang findings namin, kapag nagkamali ka na hindi nakilala ang sarili, obviously, na amnesia ang naging resulta ng pagkabagok na iyon. But since you can recognize yourself and everything, I'm afraid, magkakaroon ka ng diferensya sa mata. Unti-unting pagkabulag ang mararanasan mo. Naawang wika nito. Napanganga ang dalaga at nagpalipat-lipat ang tingin sa doktor na mababakas ang awa sa mukha at sa nobyong iniiwas ang paningin sa kanya. Maya-maya lang ay wala nang tigil ang pagbagsak ng luha sa kanyang pisngi. Iha, may nerve na damage nang dahil sa pagkabagok ng ulo mo. Patuloy na manggagamot. And your sight will be affected. You must wear dark glasses at iwasan mo ang nakakasilaw na liwanag. Wika pa nito. Mabubulag ba ako, Dok? Sa wakas ay naitanong niya. Iniiwas na manggagamot ang mga mata nang tumango sa tanong niya. Gaano katagal? Pumiyok ang tinig niya. Is it all at once or slowly? Amanda, pigil ng nobyo sa pagtatanong niya. I want to know, Kevin. Lingo niya sa kasintahan. Slowly. 2 months. Napalingon ang dalaga sa sumagot na manggagamot. 2 months? Tila nang lalambot na wika niya. Muli ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Gusto ko namang pahinga. Please, I want to be alone. Amanda. Please, Kevin. Sumasakit na ang ulo ko. Walang nagawa ang pakiusap ni Kevin. Bagsak ang balikat na lumabas ito ng silid. Ilang sandali pang pagsusuri ng manggagamot ay lumabas na rin ito. Naiwang nakatulala ang dalaga. Dilat na dilat ang kanyang mga mata. Ngunit parang wala siyang nakikita. Ang dami-daming bagay at katanungan ang naghumiyaw sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya alam kung paano ito palalabasin. Pinilit niyang pabalikin sa alaala ang sanhi ng lahat ng ito. Ang dalawang lalaki na nakikialam sa gawa niya. Ang mga ito ang may kasalanan ng lahat.
Sino ang mga iyon? At bakit pinakikialaman ang mga proyekto ko? Nang maalala ang bagay na iyon, ay pilit niyang tinatagan ang sarili at pinindot ang button na nasa ulunan ng kanyang kama. Sumungaw ang nurse sa pintuan ng kanyang silid. Yes, ma'am. Si Mr. Kevin Castro, nasa labas pa ba? I want to talk to him, please. Wika niya. Sandali lang, ma'am. Titingnan ko kung nasa labas pa siya. Ilang sandaling naghintay sa pagbabalik ng nurse ang dalaga. Si Kevin na lang ang sumungaw sa pintuan ng silid. Makaraan ang ilang sandali ng paghihintay. Amanda? Tuloy-tuloy sa gilid ng kanyang kama ang nobyo at nag-aalalang hinuwakan ng kanyang kamay. Napalunok muna siya bago nakapagsalita. Ano na ang lagay sa office? Maang na napatingin sa kanya ang binata. Napailing at bahagyang natawa. Huwag mong intindihin ang office. Ang intindihin mo ay ang pagaling mo. Wika ng nobyo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Yung dalawang tao na gumalaw sa gawa ko. Hindi ko sila kilala. At sila ang dahilan ng pagkakaganito ko. Anong dalawang tao ang sinasabi mo, Amanda? Nung gabing maaksidente ako sa office, di ba nadulas ka? Kaya ka nabagok sa sahig? Putol ng nobyo sa sasabihin niya. Kevin, hindi ako nadulas. May tumulak sa akin palabas ng drawing room. Dalawang lalaki. Hindi ko nakita ang mga mukha nila. At pinag-aaralan nila ang mga gawa ko. Galit na wika ng dalaga. Wala akong narinig na ganoon sa sinabi ni Alan. Siya ang nakakita sa'yo noong nagkamalay ka na nakahiga sa sahig at nag-iisa ka lang daw. Wala siyang nakitang ibang tao maliban sa'yo. Nainip daw siya sa pagbaba mo kung kaya't umakyat na siya upang tingnan ka. Sunod-sunod na iling ang ginawa niya. Hindi lang siguro inabutan ng gwardya yung dalawang lalaking sinasabi ko. Pero totoo, may dalawang lalaking nakapasok sa building. Hindi sila taga-atin at hindi ko sila kilala. Giit ni Amanda. Paano mo natiyak na hindi taga-atin? Sabi mo nga, hindi mo nakita ang mukha nila. Yung isa ay may balat na malaki sa batok. Wala akong kakilala sa mga kasama natin na may ganung balat sa batok. Kaya alam kong outsider siya. Amanda, baka na... Ano ba, Kevin? Ngayon pa lang lumalabo ang paningin ko. Hindi nung gabing iyon. At talagang nakita ko sila. Galit na wika niya. Okay, relax. Akong bahala. Paimbestigahan ko ang tungkol dito. Huwag mo na pagkaintindihin iyon. Magpahinga ka na muna. Gusto ko magbayad sila sa ginawa nila, Kevin. Naiiyak na sabi niya. Kinabig siya ng nobyo, payakap sa balikat nito. Masuyong, hinaplos-aplos ang kanyang buhok habang bumubulong ng assurance at pagmamahal. Pero ang pakiramdam ni Amanda ng mga sandaling iyon ay hungkag. Pakiwari niya ay ngayon siya nag-iisa kahit na nakakulong siya sa bisig na lalaking minamahal. Hindi niya maramdaman ang katiyakan sa ibinubulong nitong pangako. Marahil ay sa nakakalitong pangyayaring umuuko pa sa kanyang isip kung kaya ganoon ang nararamdaman niya. At bakit parang may nararamdaman pa siyang kakaiba? Parang takot na hindi niya mawari. 2 linggo rin ang inilagi ng dalaga sa pagamutan dahil sa iba't ibang pagsusuring kanyang dinaanan. At ngayon ay naghahanda na siya para sa paglabas ng pagamutan. Hinihintay na lamang niya ang sundo ng kasintahan. Nainip ka ba? Napalingon si Amanda sa bagong dating na nobyo. Humalik ito sa kanyang pisngi nang makalapit ng tuluyan. Hindi naman. Pwede na tayo umuwi? Ba? Hindi pa. Magbabayad pa tayo syempre ng hospital bills mo. Wala man sa mood ay nginitian niya ang pagbibirong iyon ng nobyo. Alam niyang ibig lamang nitong pagaanin ang kanyang pakiramdam.
Mahal na mahal siya ng nobyo at ipinagpapasalamat niya iyon. At mahal na mahal din niya ito. Sa loob ng 1 taong pagiging magkasama nila sa pinagtatrabahuhang opisina at pagiging magkasintahan, ay wala silang maipipintas sa pagmamahal ng nobyo. Maalalahanin ito at mabait kahit na paminsan-minsan ay nagkakasamaan sila ng loob, ay hindi niya ito kinakitaan ng ugaling taliwas sa kanyang pinapangarap na makasama sa buhay. Mahal nila ang isa't isa at compatible sila sa lahat ng bagay. Nagkakasundo sila maging sa kagustuhang, maging mag-steady muna kahit na matagal na rin naman sila mag-on. Wala pa sa isip nila ang paglagay sa tahimik. Pareho nilang ini-enjoy ang pagiging single. Pero may plano rin sila sa paglagay sa tahimik balang araw. Ngunit darating pa kaya ang araw na iyon? Nagsimulang magulo sa isipan ni Amanda ang katanungang iyon mula na mangyari ang aksidenteng iyon sa opisina nila, na hanggang ngayon ay malaking palaisipan pa rin sa dalaga, dahil hanggang ngayon ay wala pa rin nakikitang linaw si Kevin tungkol sa issue ng 2 lalaking pumasok sa opisina nila at nakialam sa gawa niya. Matagal na silang bumabiyahe sakay ng kotse ng lalaki nang mapansin ni Amanda na hindi ang daan patungo sa apartment niya ang tinatahak nila. Napalingon siya sa katabing kasintahan. "Saan tayo pupunta, Kevin?" Kunot noo na tanong niya dito. "Sa amin." Ngumiti sa kanya ang nobyo at ibinalik din kaagad sa kalsada ang paningin. "Bakit? Pwede naman sa apartment. Wala kang kasama doon at walang titingin sa'yo. Saka naghihintay na ang mama sa pagdating natin. Gustong gusto niyang doon ka muna sa amin." Nakangiti na wika ni Kevin. "Pero, please Amanda, mahal kita at gusto kitang tulungan. Kaligayahan ko iyon." Mahinang wika nito. Napayuko si Amanda at naiwan ang matang nakatitig sa kanya. Gusto niyang tumanggi dahil nahihiya siya. Pero ano magagawa niya? Ilang panahon lang at magiging isa na siyang inutil at walang silbi. At si Kevin, ang tanging timbulang kanyang masasandalan. Ayaw man niya ay hindi na siya tumanggi. Ngunit hindi niya napigilang makaramdam ng awa para sa sarili at takot. Kinuha ni Kevin ang kaliwang kamay niyang nakapatong sa kanyang hita at ginagap iyon. Pinisil ng buong pagmamahal at inilapit sa labi. "I love you, Amanda. Noon at ngayon. Walang nabago at walang magbabago. Pangako ko yan sa'yo." Buong pagmamahal na wika ng nobyo. 3 araw nang nakatira si Amanda sa bahay ng mga Castro nang hanap-hanapin ng kanyang katawan ang dating mga bagay na nakasanayan na niya. Kinagabihang naghahapunan sila ay sinabi niya sa nobyo ang gusto niyang gawin. "Gusto kong bumalik sa trabaho, Kevin." Seryoso na wika niya. Napahinto sa pagsubo ng pagkain ang lalaki at napatingin sa kanya. Alanganin ang ngiting na nulay sa labi ng dalaga. Ikinibit niya ang balikat na parang ang sinabi niya ay isang napakasimple at natural na bagay. Matagal pa naman ang taning at malinaw pa ang paningin ko. May silbi pa ako." Hindi niya gustong kaawaan ang sariling tinig. Ngunit hindi niya mapigil ang tumawa kahit napilit. "Kaya ko pang gumuhit kahit 10 tower." Nakangiti na wika ng dalaga. Ilang sandaling hindi nagsalita si Kevin at waring pinag-iisipan ang sinabi niya. Maya-maya ay ngumiti ito sa kanya. "Sasabihan ko sila Big Boss na gusto mong bumalik. Sabagay, ay wala pa namang umuuko pa sa pwesto mo. At talaga namang may hirapan silang makakita ng kasing galing mo. Dahil nag-iisa ka lang." Nakangiti ng wika ng nobyo. Tumaba ang puso ng dalaga sa sinabi ng nobyo. Bagamat matagal na niyang alam ang bagay na ito at narinig na niya ang papuring iyon sa dilang iilan sa kumpanya nila. Talagang siya ang pambatong arkitekto ng kumpanya at malaking kawalan ang pagkawala niya sa serbisyo.
Dahil laging naiiba at unique ang mga disenyong ginagawa niya para sa kumpanya, na lagi na ay pinag-aagawan ng mga malalaking tao na nagbabalak magpatayo ng mga gusali. Napayakap siya kay Kevin sa sobrang katuwaan. Kinagabihan, ibinalita nito na wala pang ibang umuupo pa sa kanyang pwesto sa opisina. Kaya kinabukasan ay magkasabay na silang pumasok sa pinagtatrabahuhan ng nobyo. Suot niya ang salaming itim na ibinigay ng manggagamot upang mapaglabanan ang nakakasilaw na sikat ng araw at upang hindi sumakit ang kanyang mga mata. Magmula sa bahay hanggang sa opisina ay dobling pag-aalalay ang ibinigay ni Kevin sa dalaga. Tuwang-tuwa ang mga kasamahan ni Amanda sa trabaho nang makita siya. Halos lahat ay binitiwan ang ginagawang trabaho at kinumusta siya. Nakakasakit ng dibdib ang nakikita ng dalaga sa mga mukha ng kanyang mga kasamahan. Matinding awa sa kanya. Ayaw niya na kinakaawaan. Ngunit wala siyang magawa upang pigilan ang mga ito na makaramdam ng ganoon sa kanya. Dahil talaga namang malapit na siyang maging kaawa-awa kapag naglaho na ang liwanag na kanyang natatanaw. Pinilit ni Amanda na maging kasuwal ang kilos sa pagtatrabaho kahit na alam niyang halos lahat ng mga matang naroroon ay sa kanya nakatuon. Ang lahat ay nagmamasid sa kanya sa iba't ibang paraan. May purong awa ang nararamdaman, mayroong nag-uusosyo sa kalagayan niya. Tinitingnan kung kaya pa ba niyang gampanan ang tungkulin na katulad ng dati. At ang iba ay humahanga sa kanya. Napapailing na ibinalik ni Amanda ang atensyon sa dinodrawing na building. Napatigil lamang siya nang biglang manlabo ang kanyang paningin at tila sumayaw-sayaw ang nakaguhit na skeleton building sa papel. Parang lumayo-lumapit sa kanyang paningin ang drawing. Napapapikit siya ng mariin at binitiwan ang hawak na lapis. Isinugod naman ni Kevin sa ospital si Amanda dahil sa tindi ng sakit na kanyang nararamdaman mula sa kirot ng mga mata. Napuwersa ang mga mata mo, iha, at napagod. Hindi ka na dapat bumalik sa pagguhit. Lalo mo papadali ang paglabo ng mga mata mo at mapapaaga ang tuluyang pagkabulag mo kapag lagi mo itong napipwersa. Baka sa halip na 2 months pa ang taning mo, baka sa loob lamang ng 1 o 2 linggo ay tuluyan ng manlabo ang natitirang nerve na nagpapunction sa mata mo. Pahinga ang kailangan ng mga mata mo. Total rest, wika ng doktor. Natahimik ang dalaga at inisip ang sinabi ng doktor. Resignation ang bumukas sa kanyang mukha bago napabuntong hininga ng malalim at tumango sa manggagamot. Tama ka, Dok. Kailangan ko nang tumigil sa trabaho. Mabuti pang mamatay na ako. Amanda! Nabiglang sambit ni Kevin. It's useless, Kevin. I'm useless. Wala na akong silbi dito sa mundo. Hindi na siya nahiyang umiyak kahit kaharap ang matandang doktor. Napalipat sa kinaupuan niya ang binata at awang-awang niyakap siya. If you are useless, I'm useless too. Bulong ni Kevin. Nabubuhay lang ako dahil sa'yo. Kapag nawala ka, mawawala na rin ng saysay ang buhay ko. Dahil ikaw ang nagbibigay buhay sa aking puso. Buong pagmamahal na wika ng nobyo. Hindi na alam ni Amanda kung paano tumugon sa mga sinasabi ng nobyo. Hindi na niya alam kung ano ang nararapat na damdaming kanya sanang maramdaman kapag ganoong binubulungan siya ng salita ng pag-ibig ng katipan. Parang sumasama na ang pagpanaw. Parang sumasama na sa pagpanaw ng liwanag ang kanyang mga mata ang damdamin kung paano umibig. Parang hindi na niya alam ang pakiramdam na iyon ngayon. Dahil ang tanging buhay sa kanyang isipan ay ang katotohanang inutil na siya at walang silbi. Dahil sa pagkapwersa ng kanyang mga mata sa maghapong pagtatrabaho ng araw na iyon, ay naging sunod-sunod ang panlalabong naranasan ng dalaga. Kahit na huminto na siya sa trabaho, ay madalas na itong mangyari. Hindi man niya gusto ang maging pabigat sa pamilya ng nobyo, ay wala siyang magawa. Dahil wala na siyang ibang malalapitan. Mas lalong wala siyang tiwala
na makakaya pa niyang dalhin ang sarili na nag-iisa. Kung kaya, nakakahiyaman, ay namalagi na lamang siya sa kalinga ng mga Castro. Lalong na doble ang pagkalingang ibinigay ni Kevin kay Amanda. Walang oras na hindi nakasunod ang mga ito sa kilos ng dalaga. Katulad ng hapong iyon. Lumabas ng silid si Amanda upang tunguhin ang sala nang magulat pa siya sa biglang paglapit ng nobyo at alalayan siya. Amanda, dapat itatawag ka kahit kanino sa amin kapag may pupuntahan ka. Baka kumapaano ka. Napatingin siya sa mukha ng nobyo. Naisip niya na nasabihan na siguro ito na manggagamot sa pabigla-biglang paglabo ng paningin at pagkaliyo, kung kaya dobleng pagmamasid at pag-aalalay ang ginagawa nito. Ano ba itong ginagawa ko sa iyo? Tanong ng dalaga na napayuko. Amanda, wag mong isipin na nahihirapan ako. Wag mong giltihin ang sarili mo dahil sa nangyari. And please, don't thank me. Dahil gusto kong ako ang maging mata mo. And that's how I want it to be. Remember, you are my reason for living. Pinigil niya ang mapaluha sa pamamagitan ng pagpikit ng mariin. Ngunit lalo lamang nagunahan sa kanyang pisngi ang mainit na likido mula sa mga mata niya na hindi niya mapigilan. Bakit parang pati iyon ay wala na siyang kakayahang pigilan? Wala na ba talaga siyang silbi? Bulong niya sa sarili. Nagdaan pa mga araw na punong-puno ng kapanglawan para sa dalaga. Ngunit ang lahat ng iyon ay ikinukubli niya sa likod ng itim na salamin. Lalo pa at kaharap niya ang pamilya ng nobyo. Hiyang-hiya na siya sa mga ito at hindi na niya makaya pa na dagdagan ang pabigat na sinusuong ng mga ito sa pagkakalinga sa kanya. Kung kaya, nagpipilit siyang umakto ng normal sa harap ng pamilya ni Kevin. Mas lalong mahirap tanggapin ang mga pangyayari kung ang isang tao ay nakatakda pa lamang na maging bulag kaysa isang tunay na bulag na. Dahil ang huli, ang tangi niyang poproblemahin ay ang kadilimang kinasasadlakan. Iyong pag-a-adjust sa kadilimang iyon. Samantalang, ang isang taong nakatakda pa lamang na mabulag at nakakakita pa ay napakahirap niyon. Dahil nakikita niya kung paano maging isang inutil, kung paano maging pabigat sa mga taong malapit sa kanya. Para sa kanya ay ayaw niyang maging ganon. Ngunit wala siyang magawa. At iyon ang masakit. Iyong nakikita niya na wala siyang magagawa pa. Kinagabihan ay magkakaharap sa sala ang mga magulang ni Kevin, ang binata at siya. Nagkukwento ang mga ito na maghapong ginawa sa araw na iyon. Upang sa wari ay maging bukas pa rin sa mundo ang dalaga, kahit na hindi na siya nakakalabas ng bahay. Ngunit nalulungkot lang siya sa pakiramdam na parang wala siya doon. Wala siyang maikwento sa mga ito kaya nagpasya na lamang siyang magpaalam. Sige iha, magpahinga ka na. Wika ng ina ni Kevin. Magpapahinga na ako, Kevin. Saad niya dito. Sandaling hindi kumibo ang binata. Maya-maya ay tumango. Wala ba akong good night kiss? Tanong nito. Ibinigay ng dalaga ang kanyang pisngi upang hagkan ng kanyang nobyo. Ngunit hindi doon humalik ang lalaki, kung hindi sa kanyang mga labi. Matagal at mainit ang halik na iyon. Waring ginigising ang damdamin ng dalaga. Tinugo naman ito ni Amanda. Gumanti siya ng halik, katulad ng halik na dati nilang pinagsasaluhan. Ngunit mayroon siyang napapansin sa halik ng nobyo. Bago niya maisip kung ano iyon, ay bumitaw na ang labi ng lalaki sa kanyang labi. Pahinga ka na, mahal. Matipid na halik sa noo ang kasunod niyon at lumabas na ng silid ang lalaki. Nang sumampa sa kama ang dalaga, ay saka niya natukoy kung ano ang napansin sa halik ng nobyo. Parang kulang sa pagmamahal ang halik nito. Mainit, oo. Ngunit hindi iyon kasing init noong sila ay nagsalo sa halik nang wala pang problema sa pagitan nila.
Parang hindi kusa ang halik na ipinadama ng nobyo sa kanya. Parang napipilitan lamang ito. Parang tumutupad lamang sa isang obligasyon. Bulong niya sa sarili. Ang lahat ng pangambang namamahay sa puso ni Amanda ay binuwag ng nakakabiglang desisyon na sinabi ni Kevin. Kinabukasan ng umaga, maging ang mga magulang nito ay natulala at napahinto sa pagkain nang dahil sa sinabi ng binata. Gustong umiyak sa katuwaan ang dalaga. Ngunit tinatalo siya ng panibagong pangamba sa kanyang puso. Mga katanungang nag-uunahan sa kanyang isip. Baka nabibigla lang si Kevin. Ano may dudulot niyang kaligayahan sa nobyo sa kalagayan niyang iyon? Hindi kaya pagsisihan ng lalaki ang ginawang desisyon? Desisyon magpakasal sila at sa lalo madaling panahon pa. Bulong niya sa sarili. No, Kevin! The answer is no! Nakaupo silang dalawa sa may sala ng bahay. Nagkulong sa kwarto ang dalawang matanda matapos ang agahang kanilang pinagsaluhan. You don't want to marry me, Amanda? Hindi makapaniwalang tanong ni Kevin. Hindi sa ganoon. I'd love to, Kevin. I really do. Pero, mabubulag ako. Anong maibibigay ko sa'yo sa pagsasama natin? Malungkot na wika niya. Ang pag-ibig mo, Amanda. Napapikit ng mariin ang dalaga at umiling. Tumitimo sa kanyang puso ang sinasabi ng nobyo. Ngunit gising na gising ang kanyang isipan. At malakas ang dating ng guilt sa kanyang puso kaysa pag-ibig ng mga sandaling iyon. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Kevin. Nakayuko pa rin siya at umiiling. Itinaas ng binata ang baba niya upang mapatingin siya dito. Nagkakamali ka. Alam ko ang sinasabi ko at alam ko kung ano ang gusto ko. At ikaw yun, Amanda. You're the most wonderful thing that happened to me. At alam kong ikaw ay magiging mabuting asawa para sa akin. Buong pagmamahal na wika ni Kevin. Binawi ng dalaga ang paningin at tumalikod sa nobyo. Pero mabubulag ako. Lilipat tayo ng tirahan, Amanda. Bubuo tayo ng mundo natin, ng paraiso natin. Gagawa tayo ng maraming anak. Dadami tayo at magiging masaya. Nakangiti ng wika ni Kevin. Hindi mo ba ako naririnig? Mabubulag ako. Maging sarili ko ay hindi ko na maasikaso. Tapos, anak pa dyan ang sinasabi mo? Iyak na wika niya. Lumapit ang binata at hinawakan sa magkabilang balikat si Amanda. Hindi lang ikaw ang nag-iisa. At kauna-una mabubulag sa mundo. Marami nang nauna sa'yo. At lahat sila ay nabubuhay ng normal katulad ng dati. Paningin lang ang nawala sa kanila. Pero hindi ang silbi nila sa mundo. Hanggat humihinga ay may silbi sa mundo, Amanda. At may puwang dito sa ating daigdig. Nasasabi mo lang iyan kasi hindi ikaw ang nakakaramdam ng nararamdaman ko. Hindi mo alam ang takot na andito sa puso ko. Nang pangamba na mag-iisa na lang ako sa madilim na daigdig ko. Amanda, please. Makinig ka sa akin. Hindi ka mag-iisa. Andirito ako. Heto nga at nagpaplano na ako sa pag-iisa natin. Wika ni Kevin. Paano pag nagising ka? Gising na gising ako, Amanda. Pero paano kapag natauhan ka? Giit pa din ng dalaga. Ano ka ba? Bakit ba napakarami ng takot na ini-entertain mo dyan sa isip mo? Wala ka na bang tiwala sa sinasabi ko? Ayaw mo na bang paniwalaan ng mga salita ko? Mahal na mahal kita, Amanda. Kaya sana, paniwalaan mo. Kita sa mukha ng binata ang paghihirap ng kalooban at hapdi ng puso sa kawalan ng tiwala ni Amanda. Kung alam mo lang. Sumigok na sabi ni Amanda. Gusto kong isiping normal ang lahat, na walang problema.
Pero hindi ko maalis sa sarili ko ang matakot. Kasi ako yung nasa losing point. Ako yung umaasa na lang sa awa. Iyak na wika niya. Hindi ako naaawa sa'yo. Buliyaw ni Kevin na nakapagpatigil sa pagsasalita ng dalaga. Hindi awa ito. Pagmamahal ito, Amanda. Pagmamahal. Bakit ba ayaw mong paniwalaan? Naisip ko tuloy, kung nabaligtad ang pangyayari, kung ako ang naaksidente at nabulag, siguro iniwan mo na ako. Kevin! Hindi makapaniwalang sambit ng dalaga. God knows how much I love you. Hindi ko magagawa ang iwan ka. Ganoon naman pala. Bakit hindi mo ako paniwalaang magagawa akong mahalin ka sa kabila ng lahat? Bakit natatakot ka pa rin at nangangamba sa pag-ibig ko? Patawarin mo ako, Kevin. Marahil ay hangal ako. Mahal na mahal kasi kita at parang hindi ko makakaya na mawawala ka sa akin sa darating na araw. Niyakap ni Kevin ang dalaga at hinagkan sa buhok. Hindi ako mawawala sa iyo. Pangako. Paniwalaan mo ang pag-ibig ko. Kahit nakasubsob sa dibdib ng binata, ay tumatango ang dalaga at mahigpit na yumakap sa lalaki. Ilang araw pa ang lumipas at sinimulan nila ang paglalakad ng mga papeles na kakailanganin para sa kanilang kasal. Dahil sa simbahan, ang nais ni Kevin na kasalan. Hindi natupad ang nais nito na pagpapakasal sa lalong madaling panahon. Umabot din ng mahigit 1 buwan ang paghahanda ng mga kakailanganin nila na silang dalawa lang ni Kevin ang mag-aayos at sa loob ng panahong iyon ay kapansin-pansin ni Amanda ang kakaibang ugali ng mama ni Kevin. Naging tahimik ito at di palakibo. Hindi na ito katulad ng dati na maalaga sa kanya. Ang mga bagay na dati ay ito nag-aasikaso para sa kanya ay inuutos na lamang sa mga katulong ngayon. At napapansin niya na parang umiiwas ang matandang babae sa kanya. Ang matandang lalaki naman, bagamat nabawasan din ang pagiging maalalahanin sa kanya, ay hindi niya kinapapansinan ng pag-iwas. 1 linggo na lamang at ikakasal na sila ni Kevin. Nang biglang dumating mula sa abroad, ang pinsang buo at kaibigang matalik ni Kevin. Sa bahay ng mga Castro, tumuloy ang balikbayan. Pinsan, siya ang misis ko, si Amanda. Love, pinsan kong gwapo, si Clarence. Wika ng nobyo. Thank you, pinsan, sa compliment. Pero, I must correct you, misis to be pa lang. Anang lalaki, matapos makipagkamay kay Amanda at umarap kay Kevin. Ganoon na rin yun, insan. Wala namang kawala si Amanda eh. Gwardyado sibilyan sa akin. Biro ni Kevin. Nakangiting inirapan ni Amanda ang nobyo. Bumaling sa dalaga ang pinsan ni Kevin at buong paghangang nginitian si Amanda. Ang swerte mo naman, insan, ang sabi nito. Wala na bang kapatid o pinsan itong misis mo? Namula ang pisngi ng dalaga sa hantarang paghangang nakikita sa tingin ng lalaki. Sorry, insan. Nag-iisa lang yan sa mundo. At kung may pinsan siya, hindi naman kasing ganda niya. Kasi nag-iisa lang ang ganyang kagandahan. Diba, love? Kumindat pa sa kanya ang nobyo. Natawa si Amanda. Ewan ko sa'yo. Baka sabihin ng pinsan mo ang yabang mo. Ay naku, Amanda. Huwag ka mag-alala. Noon ko pa nasabi yan sa kanya. Noon pa ay talagang mayabang na itong magiging asawa mo. Kaya kung gusto mong umatras sa kasal, do it. Hanggang may panahon pa. Nakangiti na wika ni Clarence. Inambaan ng suntok ni Kevin ang nagbibirong pinsan. Natutuwa si Amanda sa pagbibiruan ng dalawang lalaki at para magkapatid ang turingan ng mga ito. Kinagabihan, nang mahiga siya sa kanyang kama, ay pinakiramdaman niya ang kanyang sarili magmula nang malaman niyang mabubulag siya. Ngayon lamang siya uli nakaramdam ng kaligayahan
sa kanyang dibdib. Ngayon ang pinakamagandang araw na nagdaan sa buhay niya. Bagamat naroon pa rin ang kalungkutan dahil sa pwedeng mangyari na ang sanhi ay dalawang maywagang anino sa kanyang opisina, ay nakaramdam ng katiwasayan sa dibdib ang dalaga. Ang kabiguang hatid ng dalawang lalaking hindi niya nakilala ay isasalba ng pag-ibig nila ni Kevin. Magiging masaya rin siya sa kabila ng lahat. Dahil sa katuwaan ay hindi kaagad dalawin ng antok ang dalaga. Minabuti niyang uminom ng mainit na gatas. Pating kayad at dahang-dahang binuksan ni Amanda ang pintuan ng silid at lumabas. Tutunguin pa lamang niya ang kusina nang mapansin niyang may ilaw pa sa beranda. Sinilip niya kung sino ang naroroon. Natatabi nga ng mahabang kurtina ang kausap ni Kevin. Ngunit ang lalaki ay nakikita ni Amanda ang kabuuan. Patagilid ito at nakaupo sa pasimano ng beranda at may hawak na bote ng beer. Iiwan na sana ng dalaga ang dalawang lalaki at tuloy-tuloy na sa library nang mapatingin siya sa mukha ng nobyo. Nakikita niya ngayon kahit nakatagilid ang isang ekspresyon na kahit kailan ay hindi niya nakita sa mukha ng nobyo. Wala ang ningning sa mga mata nito. Wala ang ngiti sa labi. At wala ang pangako ng pag-ibig at katiyakang hindi siya iiwan. Ang naroroon ay punong-puno ng pait at bigat na tila ba mundo ang pasan-pasan nito. Na para bang hirap na hirap ito, ngunit kailangan pang magtiis. Doon siya natinag sa isiping iyon. Nagtitiis sa kanya si Kevin? Bulong niya sa sarili. Hindi na nagdalawang isip si Amanda nang pumihit palapit sa nag-uusap na lalaki. Walang kilatis na nakalapit siya at nakapagkubli sa mahabang kurtina sa pagitan ng beranda at ang bahay. Dinig niya ang pag-uusap ng dalawang lalaki. At ang katumbas niyon ay patalim na tumatarak sa puso ng dalaga. Naiintindihan kita, pinsan. Narinig niyang sabi ni Clarence na napakaseryosong tinig. Pero naisip mo ba kung ano ang gagawin mo sa sarili mo? Daig mo pa ang kumuha ng bato na ipupukpok mo sa sarili mong ulo. Sakripisyong malaki ang kakaharapin mo. Wika ng lalaki. Nakagat ni Amanda ang pang-ibabang labi sa kanyang narinig. Nadakot niya ang suot na damit sa tapat ng dibdib at pagpipigil na mapahikbi. Pero anong magagawa ko? I'm all she got. Wala na siyang pamilya. Kawawa naman siya. Pero naintindihan ko rin si Mama kung bakit ayaw niyang makasal kami. Kaya siguro tinawagan ka niya. Napalunok si Amanda. Magkahalong emosyon ang kanyang naramdaman. Sinasabi ko na nga ba kung bakit naging iba ang pakikitungo ng mama ni Kevin sa akin. Dahil ayaw nito, makasal si Kevin talaga sa akin. Dahil maghihirap lamang sa piling ko ang lalaki. Napapikit siya ng mariin. Naintindihan ko ang tita Belen. Kevin, ikaw ang iniisip nun. Katulad ko rin. Naisip ko kaagad ang harapin mong hirap sa pag-aalaga sa isang bulag. Wika pa ng lalaki. Lalong dumiin ang pagkakapikit ng dalaga. Nag-init na ang sulok ng kanyang mga mata at nagbabanta na ang pagtulo ng luha sa kanyang mga pisngi. Narinig pa niyang muli ang pagbuntong hininga ni Kevin bago nagsalita uli. Alam mo, pinsan, kapag naalala ko yung dating siya at naiisip ko kung ano mangyayari sa kanya sa bukas at sa aming dalawa, ay hindi ko maiwasang mahiling na sana hindi na lang siya bumalik. Halos padaing ang mahinang pagbibigkas sa huling sinabi nito. Mainam pa siguro kung namatay na lang siya. Saad pa ng nobyo. Doon napadilat ang dalaga. Kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Parang bomba sa kanyang pandinig ang sinabi ng katipan. Hindi niya matanggap iyon. Na mas gugustuhin pa ng nobyo niya
na siya ay namatay na lamang, kaysa buhay nga ay bulag naman. Pero napakasakit na marinig mismo sa taong minahal niya ng sobra. Galit ang naramdaman niya ng mga sandaling iyon. Hindi niya matiyak kung paano nakaalis sa pinagtataguan nang hindi napapansin ng dalawang lalaking nag-uusap. Natatandaan na lang niya na bumalik siya sa loob ng silid at nagpalit ng damit. Nakalabas siyang walang kilatis sa bahay ng mga Castro at nakatawag ng taxi at nagpahatid sa kanyang apartment. Nag-iiyak siya na nag-iiyak sa loob ng kwarto niya. At nang mapagod, ay nagpalit ng damit upang matulog. Ngunit alam niyang niloloko lamang niya ang kanyang sarili sa pagsasabing matutulog na siya. Dahil alam na alam niyang hindi siya dadalawin ng antok sa mga sandaling iyon. Kaya ang ginawa niya ay nag-isip ng nag-isip hanggang mapag-isipan niya mag-makeup at magpalit ng damit at lumabas ng bahay. Lumabas ng Maynila at magtungo sa beach para tapusin ang buhay niya. Gusto mo na magkwento, Amanda? Napakurap si Amanda at napalingon sa pinanggalingan ng tinig na iyon. Bumalik sa realidad ang kanyang isip. Bahagyang kumunot ang noo niya at wari nagtaka pa at nagtanong sa sarili kung sino itong katabi niya. Isang estrangherong lalaki na hubad na pangitaas na katawan at nakatapi lamang ng tuwalya ang ibabang bahagi ng katawan nito. At siya naman ay nakasuot ng mahabang roba. Isang kurap pa at bumalik sa kanyang lahat ang mga nangyari. Iniligtas pala siya ng pakialamerong lalaking ito na nagngangalang Michael. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ng dalaga at isang malalim na pagbuntong hininga. Wala ni isang mangkataga ang nanulay sa labi ng binata. Hindi nito alam kung paano magre-react sa narinig na istorya mula sa dalaga. Saglit na napayuko ito na waring kay lalim ng iniisip at muling nag-angat ng paningin. Naggulat pa si Amanda nang bigla siyang hawakan sa baba ng lalaki sa pagkakaupo sa labas ng cottage na kinaroroonan. Tinitigan nito ang kanyang mga mata pagkatapos niyang magkwento. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Hindi mukhang bulag ang mga mata mo. Sayang, ang ganda pa naman. Papiksing inalis ni Amanda ang kamay nito sa kanyang baba. Hindi pa ako bulag, no? Mabubulag pa lang. Malungkot na wika niya. Ilang sandaling katahimikan ang namayani. Waring nag-iisip nang itatanong ang lalaki. Si Amanda naman ay wala na ring maisip na ikwento. Para iyon lang? Gusto mo na magpakamatay? Wika ni Michael. Napatingin siya sa binata. Lang? Nilalang mo lang ang nangyari sa akin? Wow, ha? Ano bang mabigat na pangyayari sa iyong buhay at mukhang minamanin mo lang ang trahedya sa buhay ko? Sarkastikong tanong niya. Natawa na maigsi si Michael. Nainis ang dalaga. Anong nakakatawa sa problema ko, Father? Lalong natawa ang lalaki. Stop calling me Father. Kinikilabutan ako. Napakunot ang noo ng dalaga. Bakit? Eh talaga namang magiging pari ka, di ba? Nalilitong tanong niya. Oo, kapag nagkaanak ako. Maang nanapanga nga ang dalaga. Anong? Niloloko mo ba ako? Hindi ka totoong seminarista? Alsado na ang boses at nanlalaki na ang mga mata niya. Hey, cool ka lang. Hindi kita niloloko. Mukha ba ako manloloko? Ano ba sa tingin mo? Natawa uli ang lalaki. Huwag kang tawa ng tawa dyan. Hindi ka nakakatuwa. Inisasabi ni Amanda. Napahid naman ang ngiti sa labi ni Michael. Halatang pinigil nito ang pagtawa na lalong ikinainis ng dalaga. Kung kaya umirap siya. Hindi kita para lokohin, okay? Wala sa lahi namin ang manloloko. Totoong seminarista ako. Totoo ring magiging pari ako. Pero iyon ay sa pangarap lang. Kasi sa pangarap lang ako naging seminarista at sa pangarap ko ay naging pari daw ako.
Seryosong saad ng binata. Napalingon si Amanda sa lalaki. Huwag ka muna umalma dyan. Patapusin mo ko, please. Itinaas pa ng lalaki ang dalawang kamay sa ere. Hindi naman kumibo si Amanda. Pangarap ko talaga maging pare noon pang maliit ako. Kaya lang ang tatay ko ayaw niya. Gusto niya maging sundalo ko. Kasi pulis iyon bago namatay. Yumuko ang lalaki at nangalumbaba. Hindi bagay, no? Pare at sundalo, magkakontras ang dalawang iyon. Magagalit sa akin ng mga pare kapag nang sundalo ako at pumatay. Magagalit naman ang tatay ko kapag hindi ko siya sinunod. Saad pa nito. Masasamang tao naman ang papatayin mo kapag nagsundalo ka na. Napalingon sa kanya ang nakayukong lalaki. Kahit na masama, tao pa rin iyon. Wala pa rin akong karapatang kitli ng buhay niya dahil tao lang din ako. Napatango na lang ang dalaga. Kung hindi ka nagsundalo, di nagpari ka. Tanong pa ni Amanda. Hindi rin. Sabi ko nga sa'yo, magagalit naman ang tatay ko at baka bumangon pa yun sa libingan niya at batukan ako. Napangiti si Amanda sa biro ni Michael. So, anong ginawa mo? Curious na tanong niya. Kumuha ako ng law. Hinihintay ko na lang ang resulta ng bar exam para malaman ko kung pwede na ako maging abogado o hindi. Malapit na yun sa gusto ng tatay mo, di ba? Paano naman yung tungkol sa pagpapari mo? Pinag-iisipan ko pa rin iyon. Pero sa ngayon, ang iniisip ko ay ang pagsunod sa gusto ng tatay ko. Na gusto ko rin naman. Dahil hustisya din ang linya ko, di ba? Hindi nga lang kailangang humawak ng baril para makamit ang hustisya. Pero teka nga, bakit ba napunta sa akin ang usapan? Ano ba ang balak mong gawin ngayon? Tanong ng binata. Bumalik ang lungkot sa isip ng dalaga nang maalala ang problema niya. Napabuntong hininga siya at napatingin sa dagat. Magpapakamatay ka pa rin? Seryoso na tanong ng lalaki. Napatingin siya sa katabing lalaki. Ngayon pa ba? Naudlot na? Napahiya na ako, no? Irap ni Amanda sa binata. Anong gagawin mo ngayon? Ewan ko. Hindi ko din alam. Tipid na sagot ni Amanda. Kung bumalik ka na nga lang kaya sa bahay mo. Hindi pwede. Bakit? Kunot noong tanong ng binata. Malamang na alam na nila ang pagkawala ko. Tiyak na susunod ang mga iyon sa apartment. Ayokong harapin ang kahit na sino sa kanila. Ayokong makita ang kahit na sino na makapagpapaalala sa akin ng lahat. Malungkot na saad niya. Anong gagawin mo? Sinabi nang hindi ko nga alam. Bet ba ang kulit mo? Natawa ang lalaki. Di ba, ikakasal ka na sa linggo? 3 araw na lang iyon mula ngayon. Isa pa iyon. Ayoko magpakita hanggat di dumaraan ang araw na iyon. Baka pilitin lang ako ni Kevin na magpakasal sa kanya. Ayoko na. Wika ng talaga. Mahal mo siya, di ba? Bakit ayaw mo ituloy ang kasal? Nakaramdam ng kirot sa dibdib ang dalaga at naramdaman niyang nagwawala na naman ang tubig sa bahay luha niya. Kung kaya dinaan niya sa galit ang pagsasalita. Hindi mo ba ako narinig kanina? Ang sabi ko, napipilitan lang siya magpakasal sa akin. Dahil feeling niya, responsable siya sa kalagayan ko. All the while, I thought na laban dahilan ng pag-iisang dibdib namin na gagawin. Ang pagsasakripisyong gagawin niya para sa akin. Iyon pala, napipilitan lang siya dahil nga siguro ay sarili niya ang sisisihin kapag may nangyari sa akin sa oras na talikuran niya. Hindi niya ako tunay na mahal. Pero malay mo naman, kung tutuusin, mas matindi yung balak niyang gawin, yung pagsasakripisyo ng buong buhay niya para sa'yo. Parang hindi ka panipaniwalang, responsable lang siya, kaya siya handa magtiis sa piling mo. Merong mas malalim na dahilan bukod doon, at natitiyak ko yun, saad pa ng binata. Teka, kanina pa tayo nag-uusap, hindi ko pa alam ang buong pangalan mo. Tanong pa ng binata. Amanda de los Reyes ang pangalan ko. Pero alam mo, Michael, sabi ng isip ko, sige,
intindihin mo si Kevin. Pero sabi ng puso ko, wag na, sinaktan niya ako at hindi ko matanggap iyon. Dobleng sakit ang ginawa niya sa akin. Malungkot na wika niya. Alam mo, natutuwa ako sa'yo. Bakit? Kunot noong tanong ni Amanda. Kung magsalita ka, parang wala kang problema. Parang di mabigat ang daladala mong problema. At gusto ko yun. That's a good sign na you're strong lady. Nakangiti ng wika ng binata. Hindi strong lady ang tawag doon. Eh ano? Kabugakan. Buga kasi ako. Tumawa ng malakas ang binata. Sa lahat naman ng bugak, ikaw ang pinakamaganda at smart na nakita ko. Nakangiti na saad ng binata. Yung unang sinabi mo, pwede kong paniwalaan. Pero yung ikalawa, napailing siya. Paano magiging smart ang isang taong gusto mong pakamatay? Hindi katalinuhan ang tawag doon. Kaduwagan iyon, aniya. Doon ka nga lang sumabit. Pero ang mahalaga, buhay ka at alam mo na ngayon na mali na tapusin ang buhay na basta na lamang. Saad ng binata. Ilang sandali pa sila nag-usap nang inalok ng binata ang tahanan nito para kay Amanda. Anong sabi mo? Sa bahay mo ko titira? Kunot noo na tanong nito. Hindi sa bahay ko. Sa bahay ng nanay ko. Kasama ko sa bahay ang nanay ko. Mama's boy kasi ako. Biro pa nito. Ayaw mo kasi bumalik sa boyfriend mo. At ayaw mo rin umuwi sa apartment mo. Eh baka kung saan ka mapunta. Baka umiral yang kabugakan mo. Eh di lagot ako. Bakit ikaw malalagot? Paano? Nasa akin na pagkakataon para mailigtas ang isang naliligaw na kaluluwa. Pero hinayaan ko pa. Di ako pa ang nasisi. Nino? Inginuso ng binata ang langit. Napapikit sandali at umirap ang dalaga. Ibig mong sabihin, responsable ka rin ngayon sa mangyayari sa akin? Kargo mo rin ako ngayon? Parang, ganoon na nga, sagot nito. Ganyan ba talaga kayong mga lalaki? Mapag-ako ng responsibilidad kahit wala namang nagsasabi sa inyo na gawin iyon? Nakalabi na wika niya. Hindi naman. Kaya lang, kakabit ng pagiging lalaki namin iyon. At saka, kahit naman siguro babae ang kausap mo ngayon, sa kalagayan ng isip mo, malamang na hindi ka rin pababayaan. Oy, bakit? Hindi naman maluwag ang tornilyo ko. Maaaring, nagdilim lang ang isip ko kaya ako naisipang magpakamatay. Pero hindi na ngayon. Dahil malinaw na ang isip ko at alam ko na nang mali iyon. Wika pa niya. Biglang tumitig sa kanya ang binata. Magtitiwala ka ba sa akin na sumama sa bahay namin? Seryoso na tanong ni Michael. Saglit na hindi umimik ang dalaga. Siya sa sarili ay nagtataka rin kung bakit parang buhos ang pagtitiwala at gaan ang kalooban para sa kanyang tagapagligtas. Oo nga't, mukha itong mabait at mukha nagsasabi naman ng totoo. Ngunit, hindi iyon sapat para magtiwala siya rito. Estrangherong-estranghero ang lalaki para sa kanya. Iyon ang sabi ng isip niya. Ngunit hindi ng puso niya. Kaya wala siyang ibang magagawa at mapapagpilian kung hindi ang magtiwala sa mga taong nagpapakita sa kanya ng pag-aalala. Dahil aminin man niya o hindi, kailangan niya ang mga ito. Dahil sa nakatakdang pagiging helpless niya. Pilitin man niya ang sarili o hindi, talagang kailangan niya na masasandalan sa mga oras na iyon at sa mga darating pang panahon. Hindi ba nakakahiya sa nanay mo? Nahihiyang tanong niya. Napangiti si Michael sa naging sagot niya. Ibig sabihin kasi nun ay payag na ang dalaga na sumama sa kanya. Wala kang aalalahanin sa nanay ko. Mabait iyon. Lahi kasi kami na mababait. Napangiti si Amanda at paingos na inirapan ang binata. Sige na, mauna ka nang umakyat at magbihis. Malamang natuyo na ang mga damit natin. Anang lalaki. Tumayo ang dalaga at tumakbang papasok sa cottage. Nang biglang tumigil at umarap sa kanya. Huwag kang papasok ha, babala nito. Umaktong kunwari ay gulat na gulat ang lalaki.
Pinalaki ang mga mata at itinutop ang isang palad sa sariling bibig. Diyos por santo, bakit ko naman gagawin iyon? Hindi mo ba alam na bawal sa amin magiging pari ang mamboso? Pa-OA na tanong nito. Natawa ng malakas si Amanda at tuluyan nang pumasok. Madaling araw na nang sila ay makadating sa bahay ng binata sa Cavite. Patay ang ilaw sa paligid ng bahay at nakakandado na hanggang dibdib na gate na bakal. Kung kaya, lumabas ng kotse ang binata para buksan iyon. Isirenyas nito na si Amanda na ang magpasok ng kotse sa loob ng bakuran. Tulog na silang lahat, bulong ni Michael habang tinatahak nila ang sala. Siyempre naman, alas 3 na ng madaling araw, no? Natawang bulong din ni Amanda. Gusto mo bang kumain muna bago matulog? Tanong ng binata. Wag na, hindi ako nakakaramdam ng gutom. Pero, hindi ka pa kumakain, di ba? Paano mo nalaman? Napahinto siya sa paglakad at tumingin sa lalaki. Basta, alam ko. Kibit nito ng balikat. Ang galing mo, pero hindi talaga ako nagugutom. Gusto ko nang matulog. Antok na ako. Sagot niya dito. Iginiya siya ng binata sa isang silid. Sige, kung gusto mong matulog na, halika, pasok ka. Binuksan nito ang isang silid. Tumambad sa paningin ni Amanda ang isang silid pambabae na halatang lagi nakaayos para sa mga bisitang katulad niya. Sumunod sa kanya sa loob si Michael. Gumawi ito sa isang built-in cabinet at binuksan iyon. Pumili ka na lang ng kasya sa'yo at isuot mo, wika nito. Napalapit siya sa nakabukas na closet at minasdan ang mga nakatiklop na damit pambabae. Kanino ang mga ito? Tanong niya dito. Wala siyang narinig na tugon mula sa binata. Kung kaya nilingon niya ito. Nakita niya ang isang pagkagulat na mabilis din itong binawi sa paglingon niya. Iniiwas nito ang mga mata. Michael? Nagtakang tanong niya. Nakaramdam siya ng pagkabahala sa nakitang lungkot sa mukha ng binata. Sa inay ko yan. Sige na, mamili ka na lang at matulog ka na. Sabi nito at gumawi na sa pintuan. See you tomorrow. Anito at lumabas na ng kwarto. Naiwan siya ng katunganga at nakatingin sa pintuan. Parang gusto niyang malito sa katauhan ng lalaking ilang oras pa lamang niya nakikilala. Ngayon niya naisip, tama ba ang ginawa niyang pagsama sa lalaking ito? Pero, katulad nga ng sinasabi ng isip niya at puso, ngayon pa ba naman siya matatakot sa anumang mangyayari sa kanya? Dapat wala ng puwang ang pangamba at alinlangan sa kanyang puso. Dahil wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang pagkatiwalaan ang taong ito ang nag-alis sa kanya ng panibagong buhay. Mag-aalas 8 na nang magising siya. Noon niya naalala ang kanyang problema. Gusto niyang maligo pero wala nga pala siyang damit na isusuot. Napatingin siya sa nakasaradong closet pero napailing din siya makaraan niyon. Hindi niya maatim gamitin ang mga damit na naroroon. Nahihiya siya at nalilito rin. Marahil ay dahil sa kakaibang anyo ng binata kaninang madaling araw nang tanungin niya ito kung kanino ang mga damit na naroroon. Parang pakiramdam niya ay nagsisinungaling ang lalaki sa pagsasabing sa ina nito ang mga naturang damit. Kung bakit ganoon ang kanyang nararamdaman ay hindi niya alam. Naghilamos na lang siya sa banyong nasa loob ng silid na kinaroroonan at inayos ang sarili. Nag-alinlangan siyang lumabas ng silid dahil malamang na magugulat ang mga taong naroroon kapag nakita nila ang isang estrangherong babaeng katulad niya sa bahay ng mga iyon. Sana ay nasa labas si Michael. Bulong niya sa sarili. Nagtatalo ang isip niya kung lalabas o hindi. Nang mapaigtad siya sa pagkatok na iyon sa kanyang pintuan. Napatayo siya sa kinuupo ang kama. Magandang umaga. Matamis ng ngiting bungad ni Michael sa kanya.
Napalis ang ngiti sa labi nito nang mailipat ang paningin sa kanyang katawan. Bahagyang kumunot ang noo nito. Hindi ka ba nagpalit ng damit kagabi? I mean, kaninang madaling araw? Tanong ng binata na ibinalik ang paningin sa kanyang mga mata. Ngumiti siya na parang nahihiya. Wala kasing kasya sa akin. Pagsisinungaling niya. Isang hindi naniniwalang tingin ang ibinigay sa kanya ng binata. Ngunit ngumiti na rin ito pagkatapos. Tara, kumain na tayo. Kanina pa kumukulo ang tiyan ko sa gutom. Wika nito. Nagtatanong ang mga mata niya sa pagkakatingin sa binata. Hinintay kasi kitang magising. Paliwanag naman ito. Alam ko kasing mahihiya kang kumain na mag-isa. Kaya nga sasabayan kita. Nakangiti pa na saad nito. May kasiyahang gumapang sa puso niya nang marinig iyon sa binata. Sumunod siya sa binata patungo sa kusina. Dinaanan nila sa sala ang isang babaeng may 60 taon marahil. Waring hinihintay nito ang pagdaan nila. Nay, siya yung sinasabi ko sa'yo. Si Amanda po. Amanda, ang nanay ko. Pakilala ni Michael. Magandang araw ho. Nahihiyang sabi ni Amanda. Ngumiti ang matandang babae at tumayo sa kinauupuan. Sigurado ka, Michael, na hindi mo siya itinanan? Nandoon pa rin ang ngiti sa labi ng matanda habang lumalapit sa kanya. Pakiramdam ni Amanda ay namula ang buong pisngi niya. Napatingin siya sa binata na kasalukuyan ding nakatingin sa kanya. Parang may nabasa siyang katuwaan sa mga mata nito. Kahit na hindi naman nakangiti ang mga labi. Nagkibit ito ng balikat. Anak, sana itinanan mo na siya. Napalingon siya sa matandang babae dahil sa sinabi nito. Kalahating biro at kalahating totoo ang nabasa niya sa mga mata nito sa mga sinabi. Nay! Lumapit si Michael sa ina at inakbayan ito. Nay, paano ko siya itatanan? Ay hindi naman kami magkasintahan. Magkaibigan lang ho kami. Tila nahihiya na wika ni Michael. Totoo ba, Ining? Tanong ng matanda sa kanya. Napatango siya. Gusto niyang matuwa sa matanda dahil sa kakulitan at sa kabaitang nababasa dito. Bakit kailangan mo pang bumili ng mga damit? Kasya naman sa'yo ang mga damit na nasa silid. Tapos na silang kumain ng binata at niyaya niya itong samahan siya sa pamilihang bayan ng Cavite. Nakakahiya kung gagamitin ko ang mga iyon. Hindi naman sa akin yun, Michael. At saka, may pera pa naman ako para sa pangunahing pangangailangan ko. Sagot niya. Tumango na lamang ang binata. Sa bagay, anito. 10:00 pa lang, nasa bayan na sila. Marami din ang napili niyang mga bibilhin. Magmula sa mga damit na pambahay at pangalis hanggang sa sipilyo at sabon ay binili niya bago sila umuwi at kumain sila sa isang donut shop. Magkatapat sila ng pagkakaupo ng binata. Hindi maiwasan ni Amanda ang mapatingin sa mukha ng binata. Ngayon niya napagmasdan ng husto ang kaanyuan nito. Lalaking lalaki ang dating nito. At aaminin niya na gwapo ang mukha nito na hindi niya gaano napagtuunan ng pansin noong nagdaang gabi na magkasama sila. At ngayon din niya napagtanto na hinahangaan niya ito sa pagiging mabait at matulungin na tao. Siya nga pala, Michael, ani Amanda. Akala ko ba ay sa inay mo ang mga damit na nasa loob ng closet na tinulugan ko. Pero bakit maliliit? I mean, parang sa kasing sukat ko lamang ang laki. At nangyari, puro parang sa kasing edad ko rin. Samantalang ang suot ng inay mo kanina, ipang matanda na talaga at malalaki pa. Kanino ba talaga ang mga damit na iyon? Kumibot ang mga labi ng binata, ngunit walang katagang lumabas. Bumuntong hininga at saglit na napapikit. Michael,
Nag-aalalang tawag niya. May nasabi ba ako masama? Kung ayaw mo pag-usapan, okay lang. Dumilat ang binata at tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Kay Heidi ang lahat ng iyon. Basag ang boses na sabi ng binata. Kinakapatid ko siya. She died 5 months ago. Malungkot na sabi nito. Napaawang ang labi ng dalaga sa kanyang narinig. Pasensya ka na. Tanging na sabi niya. Ngumiti ang binata kahit na malungkot pa rin ang mukha at tumango. Ikatlong araw na niya sa bahay ng mag-inang Michael at Aling Martha. Nang magkalakas ng loob ang dalaga na magtanong sa matandang babae. Tinutulungan niya ito sa paghihimay ng gulay para sa kanilang hapunan. Mrs. Salvador? Tawag niya na nakapagpalingon sa matandang babae. Hindi mo ba ako matawag na inay? Nakangiting tanong ng matandang babae. Masyadong formal ang Mrs. Salvador. Dagdag nito. Napangiti siya at saka tumango. May gusto ka bang itanong, iha? Meron ho sana. Kung hindi ninyo ho, mamasamain. Ano ba iyon? Si Heidi ho. Ano ho ang ikinamatay? Mahinang tanong niya. Napatigil sa ginagawa ang matanda at matamang napatingin sa kanya. May mababakas na lungkot sa mga mukha nito. Kumurap-kurap ang mga mata at napabuntong hininga. Nagpakamatay siya. Nagpakalunod sa dagat. Mahina lang iyon ang sabihin ng matanda, pero pakiramdam niya ay isinigaw sa kanyang pandinig. Natulig ang kanyang tainga at nayanig ang kanyang katawan. Ngunit mas lalo siyang nayanig sa sumunod na sinabi ng matandang babae. Nakadakda na noon ang kasal nila ni Michael nang gawin ito ni Heidi. Inaanak ko siya sa binyag at patay na ang mga magulang niya. Kung kaya't pinalipat na namin siya dito. Total ay malapit na naman silang ikasal ng aking anak. Yumuko ang matanda at waring pinababalik sa alaala ang lahat. Isang gabi, kami lamang dalawa ang nandirito at nasa Maynila noon si Michael dahil nagre-review siya para sa bar exam. Inakyat kami na masasamang loob. Wala kaming nagawa ni Heidi dahil pareho kaming babae. Okay lang sana kung nilooban lang kami. Pero ang masakit, pinagsamantalahan nila si Heidi. Pinagpasapasahan. Sumigok ang matandang babae at napaunat sa pagkakaupo si Amanda nang makita nag-uunahan na ang pagbagsak ng luha sa mga mata nito. Napalipat sa kinauupuan nito si Amanda at nag-aalala lang na ipatong ng dalaga ang isang palad sa balikat ng matanda. Umuwi si Michael nang maalaman iyon. Pinagbayad namin ang mga nahuling salarin. Sinabi ni Michael na tuloy ang kasal kahit ano pa ang nangyari kay Heidi. Itutuloy nila ang kasal. Ganoon kamahal ng anak ko ang kanyang nobya. Pero si Heidi, hindi niya nakayanan ang lahat. Hindi niya matanggap na siya ay pinagsamantalahan ng mga halimaw at hayok sa laman. Ayaw na niyang magpakasal kay Michael dahil hindi raw siya nababagay sa aking anak. Marumi na daw siya. Pagtatawanan lang sila ng mga tao at iyon ang ayaw niyang mangyari. Iyon ang sinabi niya sa sulat na iniwan ng gabing magpakalunod siya sa dagat. Hindi malaman ni Amanda kung ano ang sasabihin. Naaawa siya sa babaeng nangangalang Heidi dahil sa sinapit nito at naaawa rin siya kay Michael at humahanga dahil sa kabila na nangyayari sa nobya nito ay handa pa rin itong paksalan ang babae. Dakila talaga ang binata. Bulong ng isip niya. Tumingin sa kanya ang matandang babae at nakangiting pinahid ang luha sa pisngi.
Pasensya ka na, Ining. Ganito lang talaga ako kapag naalala ko ang sinapit ng inaanak ko. Hindi ko mapigilan ang lumuha. Pero wala na iyon. Kaya ko nang dalhin dito sa aking dibdib. Alam ko naman kung saan man naroon ngayon si Heidi ay tahimik na siya. Iyon ang gusto niya makamit, ang katahimikan. Napatango na lamang ang dalaga. At dito na po nagtatapos ang ika-7 kabanata ng The Gift of Love. Sana ay muli ninyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.